Grabe, parang takam na takam ako dyan. Gutom na gutom kami dyan. Seafoods isn't really my thing. Ay, saan naman kaya ang punta ng ante nyo? At mukhang bagong ligo yan. Sa Lima Outlet talaga ang punta ko kasi mag-o-open ako ng account sa bangko. Kaya naman dahil andito na rin yung kapatid ko, ay nagpasama na ako sa kanya. Siyempre, pinilit ko na rin isama ang anak ko kahit tamad na tamad siyang umalis ng bahay. Hindi kasi ako sanay umalis na hindi siya laging kabuntot. At syempre, ang nanay ko, basta lakaran or galaan, lagi din niyang on the go. At eto na nga, ang bilis namin nakarating dito sa Lima Outlet. Pero mali pala yung napuntahan namin. E di winays pa ng kapatid ko kasi ang talagang pupuntahan namin ay Union Bank. Paarte-arte pa siya paglalakad. Sira naman pala yung laylayan ng dress. Tawang-tawa, Denver Liam. Andito na kami sa Union Bank, nandito lang pala doon sa may Lima Hotel. Saglit lang naman ako dyan kasi gumawa na nga ako ng account online. Eh sabi ng teller, hindi na raw kailangan pumunta pa sa kanilang physical branch. Dediretso na sana kami sa Tagaytay kasi itong kapatid ko ay naisipang magkape na napakalayo pa nga sa Tagaytay pa nga ang gusto. Kaso itong anak ko na si Denver Liam ay napaka-KJ. Ayaw sumama sa amin papuntang Tagaytay, mas gusto pa raw niya magstay sa bahay. At alam nyo na, magko-computer na naman yarn. Kaya eto, ibinaba namin siya dito sa kanto namin. Binigyan ko na 100 na pamasahe, abot excited magbayad, iniabot agad sa driver. Na para bang gustong-gusto niya na agad talagang makauwi. Pero bago nga namin siya idaan dyan sa kanto namin, ay dumaan muna kami sa bahay ng mga kapatid ko kasi nga, etong kasama nila ay nag-chat at saka yung anak niya na yung alaga daw nilang pusa ay may sakit at alam niyo yung tamlay na tamlay daw, ganon. Kailangan muna naming idaan sa veterinary clinic. Dito nga pala namin dinala sa May Tanawan. At ayan, inassist na nga kami. Pwede na raw ipasok yung pusa sa loob ng room para ma-check up. At mabigyan agad ng first aid. Natin. Mahina, kawawa nga naman. Napaihi na po siya. Hindi ko pa makasakit. Kaya po, namay po siya. Kailan pa siya may sakit? Ano po, nag-aingay lang po. Dere. Aba? May tagal, hindi naman siya Iniwan ko na sila sa loob at inintay na lang sa lobby kasi bawal din ang nagvi-video sa loob habang may procedure. After ng ilang oras na paghihintay sa vet clinic ay umuwi muna ulit kami dito sa bahay ng kapatid ko kasi kailangan munang maligo at saka hintayin pa namin yung dalawang anak niya kasi sasama nga sa Tagaytay. Iniwan muna namin si Mingming sa vet clinic kasi kailangan pa siyang obserbahan so naka-confine siya doon hanggang bukas. Tapos yung naging bill ng kapatid ko, yung initial ay nasa kulang-kulang 5K ata yun. Tapos bukas pa malalaman kung magkano yung magiging total bill. Depende kung may kailangan pa silang bilhin na gamot na wala dun sa clinic. Tapos eto nga, nagkape muna kami ng inay. At mukhang pagod na pagod agad yarn, hindi pa man nakakapunta ng Tagaytay. At sa wakas, on the way na rin kami to Tagaytay, na para ba ngayon lang siya nakarating ng Tagaytay? Ewan ko ba kahit ilang beses na akong pabalik-balik dito sa Tagaytay. Tapos tuwing pupunta ulit ako, parang feeling ko laging first time at lagi akong excited. Kasi syempre tuwing namang pupunta kami dyan, eh iba't iba naman yung pinupuntahan naming lugar. Para naman, wala lang. Wala akong maisip, na blanco ako. Yung ang plano ay magkakape lang sana dito sa Tagaytay. Pero dito kami napadpad sa Crab and Bites. Ito yung sikat na na kainan ng mga seafoods dito sa Tagaytay na ang daming mga vloggers na nagpo-promote dito or kumakain dito. Ang dami talagang nasasarapan sa seafoods, no? Pero ako, okay lang naman. Hindi ako masyadong alam niyo yun, seafood isn't really my thing. Char. Ilalabas na Beatles! Charan! Sarili siyang muna. Sarap ng tulog nila habang nasa biyahe. Sinalubong kami dyan ng staff nila at niyaya na kaming pumasok sa loob. Tapos binigay ko kay Tanya yung phone ko. Sabi ko kuhanan niya ako ng video. Tingnan nyo naman ang ginawa. Kung saan nakatutok yung camera. Siguro abalang mga mata nito sa paghahanap ng mga pogi. Kaya hindi napansin na yung camera sa baba nakatutok. Ito ba yung minute akala? Yes.
Hindi makakapag-video eh. So habang nagiintay ng orders, edi nag-picture-picture muna kami, nag-video-video. Ano pang gagawin? Mga addict sa video at pictures eh. Pinagulungan na nga ni ate girl ng plastic yung aming mesa para hindi na nga naman sila magpupunas. Unang ang sinerve ay etong fries na para bang gutom na gutom kami dyan. Diba sabi ko kanina, seafoods isn't really my thing, pero nung nakita ko to, grabe parang takam na takam ako dyan. Mukhang masarap talaga. Wow! Yung amoy pa lang, yung kanyang kulay, grabe, nakakatakam. Diyan sila nag-trending yung nasa pala yung mga seafoods tapos ibinubuhos nila sa mesa. Tapos yung mga babae habang nagbubuhos ng seafoods, umaalog yung kanilang mga joga. Tapos super sexy nila, no? Pero diyan sila, hindi naman masyadong maalog. Siguro dahil puro babae kami kasi iisa lang yung kapatid ko, ay yung lalaki. Grabe, sa sobrang sarap, nalimutan kong may allergy pala ako sa seafoods. At ang super favorite ko sa mga nakain ko nga pala dyan ay yung cheesy baked scallops na talaga namang yan talaga yung babalik-balikan ko. Grabe, sobrang sarap na kahit yata 5 platong malalaki kaya kong ubusin. Dito sa labas ng Crab and Bites ay meron ding magagandang view na pwede kayong mag-picture-picture. Pero hindi na kami nag-picture dyan kasi gustong-gusto na naming magkape sa sobrang kabusugan. Tapos dito naman kami lumipat sa Cafe Ru. At syempre para magkape, ano pa? Kape naman talaga ang ipinunta namin dito sa Tagaytay kaso mga nagutom kaya kumain muna. Akala ko kami makakapagkape na. Diyos ko, nakakita pa ng photo booth. Etong pamangkin ko. Kaya naman pumasok muna kami dito. Selfie photo booth inside. Wow. Hindi mo man nang binibidyoan yung ginagawa nila. Ulitin mo. Press mo to. Ito nga pala yung self-service. So, kayo na ang bahalang magpipindot dyan. May mga instructions naman. Tapos, syempre, kikita dyan sa CCTV nila kung kayo'y magwawalwal dyan. Kaya, syempre, dapat behave kayo dyan. Kayo ha, bawal isilid sa bag ang props. Diyan nagsukat-sukat muna kami ng mga props dyan. Ang cute. So, tinignan namin ano yung mga babagay, yung pwedeng pagpalit-palitin. Uy, naka-ano yan. Hindi ka naka-tiktok. Normal na camera yan. Maganda lang yung ilaw. Sige. Pangit din. Ano ba? Ang dami naman. Kapit-kapit na tayo. 200 pesos ang bayad dyan. Tapos meron kayong 2 copies ng pictures na makukuha. Depende kung anong size ang gusto nyo or kung anong mga designs, pwede kayong mamili. Tapos marami kayong mga posing na magagawa. Nag-usap-usap muna kami kung ano-ano yung mga sunod-sunod na post na gagawin namin. Kasi dapat mabilis kayo dyan kasi pagkakatapos ng isang take, may kasunod na ulit. Pero siguro mga 5 seconds naman bago mag-automatic na picture ulit. And then, pumili na kami dyan ng mga pictures or kuha na gusto naming i-print. Bali, 2 tig-4 na nakuha ang pinili namin. Yan. Ito. Review muna natin eh. Bahala na kayo dyan. Ayun, ayun. Wala tayo nakasalamin. Kahit alin na nakasabi. Wala pa. Yan. Yan. Sige, okay na yan. Tapos, namili din kami ng magandang design at color para sa borders. Iniscan din namin yung barcode dyan para magkaroon kami ng soft copy ng video. Pag okay na, pwede nang i-press or pindutin yung print. At yan na nga, lumabas na nga yung pictures namin. Sobrang cute. Kung gusto nyong itry yan, dito lang yan sa parking area ng Cafe Ru. At syempre, after mag-picture, syempre hindi malilimutan talaga yung ating idinayo dito, ang kape. Pagpasok nyo, grabe ang lawak agad ng makikita nyo. Ito na yung pinaka first floor nila. At iyan, marami din namang mga nagkakape talaga kahit mukhang mamahalin dito. At syempre, umakyat na kami dyan sa second floor. At iyon ang inay, kasunod na ng kapatid ko. Ang ganda, tingnan nyo, meron pa silang parang mga chandelier dyan. Pero gumagalaw yan pa baba at pataas.
Ayan, video ko dito. Nawala tuloy ako. Hindi ko sila makita kung nasaan. Meron nga pala ditong elevator. Sabi ko, naku po, mag-elevator pa yata ako pataas. Saktong bubunutin ko rin yung cellphone ko sa bag ko at tatawagan ko na sila nang biglang kumatok yung pamangkin ko dyan sa, sa salamin. Ayun pala, nandun sila dyan sa kabilang iyan. Pag umakyat ka dyan sa hagdan na yan, papuntang rooftop na yan, sa third floor, Diyos ko, napakataas. Sabi ko, yung umakyat, dyan pa nga lang, lalapit pa nga lang dyan sa may anong yan, hindi na ako makalapit kasi takot talaga ako sa heights. Hindi man lang tuloy ako nakapagpa-picture dyan. Ayoko, nalula na ako. Nalulula na ako. Ayoko umakyat. Nahihira ako pagkat. Ayoko din sa height. Order na, ayoko sa heights. Dito lang ako sa Bandarini. Nakakatakot, parang nasa langit na ako. Yun. Kung itong Ay, hindi ka ako makalapit dun, parang feeling ko. Kung itong parang Cecilia. Hindi ko kaya, hindi ako magpapalagay ng bagay. Parang hinaling ko yung mabito ka. Tara na, order. Saan tayo? Ang laki ng ano nila. Kondo. Kung itong sandila lang. Ang laki. Ang laki. Siyempre. Ang fresh nyo dito. Ang fresh mo. Kasi TikTok camera to. Dapat tumingin ka pa ng isang lalagyan. Hindi laki ng tasa, guys. Sabi ko dyan sa kapatid ko ay makahigop na lang siya sa akin kasi ang laki naman, baka hindi ko rin maubos. Marinola. Kasi laki ng mukha ko, guys. Kalahati ng mukha ko. Tingin puso. Puro TikTok nga lang palang ginawa ko dyan, kaya hindi ko na malayan. Ubus ko na rin pala yung kape, hindi ko man lang nabigyan ng kapatid ko. At yan, pauwi na kami. Mga plakda, mga pagod, antok. Ayan si B, tingnan nyo. Harok yan malala, ang lakas. Magto 12 AM na rin kasi ng madaling araw. Yun lang, thank you so much sa panonood. Bye-bye.